Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Martes, nandito na po kami. Kahapon kasi wala tayo. Nasa seminar. Kwento natin ng konti mamaya. Ako po si Karen, dito po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Right FM, ang inyong Archdiocesan radio station. At ako naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito naman po si Among Jean, ang inyong kakwentuhan muli ngayong sa araw na ito. Mm-hmm. Energy. Ayan na. Tita, nagbabanta na si Among kahapon. Oo. Aawayin daw tayo at i-walk out tayo. Makikiuna ako. Hindi ko alam yung palang pag-aaway pala sa radyo. Pwedeng gawing Pwedeng gawing ang tawag dito. On the air? Oo, yun ang sabi ng mga nagbigay ng conference sa atin kahapon. Yung examples kasi, pag walang energy, talagang tutulugan ka ng ating mga listeners. Para lang daw yung mga tao hindi mainip at hindi mabore sa program, maski mag-away kayo pwede. Kaya para sa inyo po, pero, susubukan po namin sa araw na ito. Hindi naman sinabing kahit mag-away pwede. Ibig sabihin, kung wala talagang energy, mag-away na kayo kung kailangan. Kaya lang, tita, naisip ko, kung si Among Jean na awayin tayo, parang hindi bagay. Magiging hilarious. Hindi, nakakatawa. Eugenio, hindi hilaryo. Sige na nga, ayan na, nagsimula na po siya. O, yung ganda ng balita. Opo, alin po yun? Yung puspusang paghahanda ng ating mga kabataan para sa celebration ng World Youth Day. At itanong nyo, Among, saan yung mga naghahandang yun? Saan nga ba? Sa Iraq. Tignan mo. Isipin natin. Sa kabila ng mga nangyayaring yan, sa kabila ng mga threat, kaliwat kanan, ng mga bombahan, patayan, doon mismo pa sa lugar na yun ngayon. Opo. Hindi matatakot ang ating mga kabataan. That's the spirit. Yes. At kinikilabutan ako. Goosebumps. Habang nagbabasa si Chinchin ng news kanina, kinikilabutan ako kasi Iraq. Tapos nagkita-kita daw sila sa St. Joseph's Church yata o cathedral ba yung sabi niya. Sa Iraq ang host ng Hindi venue? Hindi po, pupunta sila sa Poland. Okay. O imagine Among magbibiyahe yan. Kinikilabutan ako kasi aalis sila doon. Pinagbobomba yung mga simbahan nila doon. O tapos kabataan, magkikita-kita kayo, magsasama-sama kayo sa isang simbahan. Hindi ba ninyo minamagnet niyan yung mga magbobomba? Kung practicality at nagiging safety. Pragmatic tayo, safety yung iniisip, yun yung una mong sasabihin. Siguro yung mga lola ng mga batang yan, magtigil kayo, huwag kayong magsasama-sama. Pero Among, baka itanong sa atin, bakit may mga Kristiyano ba sa Iraq? Ay sus! Ang dami po. Ang mga Kristiyano po doon ay nabibilog sa majority, tatlong groups na malalaki doon. Ang mga Chaldean Catholics, at saka ang the Assyrian Church of the East, at saka, of course, ang mga Latin Catholics. Nandun si Primate Bidawid, siya ang primate ang mga Chaldeans pala, ang Chaldean Catholics. Marami po sila, mga Arab Christians, Iraqi Christians, belonging to the Oriental Rites. Among, di ba nagdusa talaga yung mga yun? Yan yung mga early Christians. Yes, sila. Mga kauna-unahan. Kasi may kaibigan ako, yung nanay niya, Jewish na sabi niya, they trace their roots to the Babylonian captivity. Tapos marami daw sa kanila yung mga naging Kristiyano, yung mga Jewish Christians na earliest centuries of Christianity, nandun na sila. Kaya kung titingnan mo, marami yung mga Kristiyanong nandun. Hindi lang siguro na papublicize o hindi lang alam. Yan, si Among Jean, alam niya yan. Yes. Galing doon Galing sa Opo. 3 years ako mahigit sa Syria. That's why sa totoo lang, yung mga nababasa kong mga ganito, nanlulumo ako kasi I have known so beautiful country and so tolerant a country like Syria. Doon mo makikita ang pagsasama ng
ng mga Kristiyano at ng mga Muslim. Napakaganda. At wala kang, sa 3 years ko doon, wala akong nakitang bahid ng isang, ng hatred or discrimination man. Yes. Nagtutulungan, nagpapasyalan. And in fact, ang dami kong kaibigang mga Muslim. Kaya yung, pag may nag-i-email sa akin ngayon na, sinabi sa latest email ko na yung si ganito namatay na, it breaks my heart. Tapos yung mga areas na ngayon nasa sa kamay ng mga mapamuksang puwersa, it really sayang na sayang, Ate Shirley. Ang babait pa naman ng mga Syrians, no? Then yung sa Iraq naman kasi, yung mga refugees na mga Iraqi, dami nila sa Syria. And some of them we have worked for, and we have tinulungan namin nung kami nasa Pero ito yung I think this is the heart of a persecuted community, no? Hindi sumusuko. Opo, ayun yung gusto kong buksan ngayon, Among. Kaya siguro tayo kinikilabutan. Hindi yung dahil natatakot tayong mabomba sila dahil nakikita. Pero yung gusto nating i-stress, yung pag-asa. Totoo. Kaya sila nagsasama-sama kasi may pag-asa pa silang nararamdaman. Di ba, tita? Oo. Lalabas ka ba kung wala ka ng pag-asa? Right. Magkukulong ka na lang sa bahay. It may be a long, dark tunnel, but at the end, they can see the speck of light. Di ba? Imagine. Tita Shirley, alam niya yun. Oo. Oo. Parang, malapit na tayo, papunta na rin tayo dun sa panahon ng paghihintay. At sa paghihintay na yun, may pag-asa. Ilang araw na lang, sisimulan na natin yung panahon na yun. Ng Advent. Ayun, Advent. Ano nga ba yung ibig sabihin ng Advent sa atin? At yung Advent, bakit nga ba kailangan handaan? Kasi major production ba ito? Oo, actually, sa maraming simbahan, major production ito. Talaga, hindi lang sa mga simbahan, no? Maski sa kultura Kasi tingnan mo San Fernando ngayon. No? Actually, nauna na sila. Nauna na, nagsimula na. Iba na yung festive ang atmosphere. Ang nararamdaman mo Ken Kapampangan, gagaligatso. Ay, gagaligatso talaga. Kami paindaton. Oo, iyako mo lately, no? Mula nung kanyang bayo pa Christ the King, kanyang nga balo kung mayari ng Christ the King, Advent na kanyan. Parang kinikiliti na parati pa. Ang aga kong nagigising, mas lalong maaga ngayon. Kanina lang nagising, nandin mo, 4 o'clock yata, may gising na ako. In the words of the youth, there is something na kilig. Kilig May to the certain bone. kilig. Yan yung mga term nila ngayon Wow. Bakit kaya? Excited. Pero sa ating listeners, tatanungin muna natin, sumali naman po kayo sa aming kwentuhan ngayong araw. Para sa inyo, ano po yung Advent? Ano nga ba ito? Ito lang ba ay isang pagbabago ng kulay sa mga simbahan o may kinalaman ba ito sa pagbabago o kayo ba'y may hinihintay din? Text lang po ninyo sa amin. Mga text line numbers po, Smart 0918-351-8282, Globe 0917-363-3738, at ang Sun 0923-231-4124. Text po kayo. Ayan, habang tayo po ay nagte-text, pakinggan muna natin ang isang magandang tugtugin. Bawat isa'y iaalay
sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Kung nagtataka po tayo, bakit tayo nagpatugtog ng theme song ni San Lorenzo Ruiz? Kasi yan po ay awit din ng mga martir, at sa araw na ito, tayo ay may pinagdiriwang na kapistahan ng mga martir, di ba, Among? Oo. Ay, magkasunod-sunod ang mga yan. May bukas pa din. Isa ding martir, no? Yung sa atin ay, these are the martyrs of Vietnam. Si Saint Andrew Dung Lac Oh, yes. and companions. They were, I think, about 100 something sila eh. Opo, pag companion sa Among, kasi Marami lahat yan. ng kasama, pag ganun, di ba, yung At mga... hindi lang sila 117 Vietnamese. Among. 117. May kasama silang mga obispo at mga na Frances at mga Kastila. Some priests also and nuns, and yung mga Vietnamese sa kanila ay 30 something, no? Kasi nung panahong yon persecuted pa. 96 yung mga- Vietnamese pala yung Wow. dami nila. Mga Kristiyano, hindi pa tanggap ng mga kinauukulan eh. Kasi nga naman sa kasaysayan nga naman ng Christianity, 'di ba, Among and Tita Shirley,
pag natithreaten yung mga nasa kapangyarihan, kasi sino ba yung dinadala mo na, yan, katatapos lang natin ng Christ the King. Kristong hari, ako yung hari. Bakit? Ganun yung yung reaction kagad. Ibig sabihin, somebody will usurp my throne. Yes. Ikaw ba ay isang threat? Kapag ikaw ay threat kasi, gagawin nung nasithreaten lahat ng, kung pwedeng lipulin, lahat Oo. ng... Parang ahas ka, no? Ang ahas, pag na-threaten yan, nanunuklaw yan. Diyos ko. Oo. Ay, kaya, yan, natuklaw nga yung ating Kaya, mga... solution dyan, don't allow yourself to be threatened. Tama. Si Kristo was never threatened. Do you remember yung gospel natin last Sunday? Opo. O, nakaharap siya kay Pilato. Ang na-threaten si Pilato. Nakagapos na tong isa eh. Tapos sabi ni Kristo, cool ka lang, Pilato. Hindi ako dapat threat sa'yo. Ikaw nagiging threatened eh. Alam mo naman, di naman pareho yung paghahari natin. My kingdom is not of this world. Yours is a kingdom of chosen by men, no? Established by men. Ako, I have been a king since all eternity because I am divine. So, chill. Ano ba yun sabi? Chillax. Chillax. Yung mga yan, yung mga Relax. bata. Mga bata. Chillax, among. Kaya kapag ikaw ay na-threaten, you take the attitude of Pontius Pilate, magiging violent ka. Oh, yan. Kaya tayo ang daming martir sa lahat ng bansa yatang may mga nananakop na hari, ano ba yung mga terms nila nung mga unang panahon? Yun, disgrasya yung inaabot. Pero yun nga yung kahit disgrasya man yung inaabot na, kasi madugo, may pinapatay. Pero after that, di ba namumunga yung ating pananampalataya, yung kasalpantayanan, mamunga at mamulaklak masalese. At yung mga dugo ng martyr, yun ang sinasabing yun ang nagdidilig. The seed is the seed of the faith. Ang blood of the martyrs. Kaya pag yung mga na-threaten, sige mo, sila mag-threaten back. Kasi magiging violent sila. Kaya mo yung ginagawa, no? They feel so threatened. Kaya nagwawala. Kapag ikaw naman na hindi of course, natatakot ka kung minsan, no? Nararamdaman mo yung takot, but you don't allow yourself to be provoked by threat. You are not threatened. Opo. Kung cool ka lang, sige, magwala kayo. Oo, kasi masagwa yung taong nagwawala dahil natithreaten. Oo. Kaya ako, Tita Shirley, hindi pwede kasi clumsy na nga ako tapos magwawala. Pwede walang poise na ako noon. Tignan mo yung mga balik tayo dun sa news kanina. Opo, Tignan mo yung mga youth natin yung mga Iraq. kabataang Kristiyano sa Iraq. No? Those are natatakot ang mga yan. Of I'm course, sure. very. Pero they do not allow themselves to be threatened. So, punta sila sa celebration of life and peace. No? Nobody can stop them. Gagawin nila yun. Biro mo pupunta ka sa simbahan as a group? O, di ba, magnet talaga yun. Right. Kasi ayaw nga nung mga nananakop ng kasamaan, di ba, the forces of darkness. Ayaw nga nila yung nagsasama-sama kayo para sa pananampalataya. Right. Pero, bubuuin nila yan. Ini-imagine ko, Among, anong buwan ba yung pagbabiyahe nila? Alam ko, towards etong malamig lilipat na sila kung panahon. magla-land by land ang mga yan. I'm sure Magkocross sama-sama sila ng yung mga Turkey. yan. From Iraq, Turkey, tapos Turkey, lalampas sila ng Greece. Paglabas nila ng Greece, upper na, Macedonia, Pupunta ng mga Slav Poland. countries ng Poland. Papanik na yan. I'm sure, agaw pansin din yung mga yan kasi hindi naman sila magbabiyahe ng isa-isa, I'm sure. Despite ditong mga threat, no? We will bomb you. We will make you feel afraid that you would not want to venture out of your homes. You will cower in your fear. Kita mo yan, lalabas ang mga kabataan. Pero tingnan mo, kasi hoda. Ganun Why? yung... Because they're not threatened. Yes. And they will never react to threat. They feel hope kasi. Oh yeah, because there is something good about this. Something good will happen. Something to look forward to. Yes. And that is the spirit of Advent.
Iba yung turo sa Si atin. Shirley, nakikita ko yung pag nakikita niya doon sa Advent. May Advent Kalamay na ube. kalamay. Ako nakikita ko naman kung if I look at it from the Chinese point of view, Tikoy. ampaw. Ay, ako taga Santa Rita. Yung nakikita ko, syempre, duman. Duman. Mabangong duman. Ako hindi. Simbang gabi. Syempre po. Masaya. Kaya nga, di nakita niyo na ngayon. No? Pag inumpisahan na natin, piniprepare mo na yung mga tao eh. Kyrie eleison, Christelation, kanina awit sila ng awit. Oh. May nag-complain kanina ng alas 8. Bakit po? Bakit daw biglang hindi na inawit yung Kyrie eleison kaninang 8? Nahalata daw nila tuwing 8 o'clock na wala na, dati-dati. Kasi ako para magsaksakan kayo sa 7. Ganon? Yun yung explanation. Hindi, sabi ko, para may choice naman. Then, but at least ang preparation, no? Actually, people, they don't notice it. We've been preparing them. Kaya ngayon, pagdating ng mga simbang gabi, yan, dami mo nang umaawit, alam na nila. Naghahanap nga sila ng kopya. Alala ko tuloy yung mga batang, ganun din yung ginawa ni Among Jean noon, tita. Si Kuya Nick lang hindi ko nakikita kanina. may attendance Nabubuklat check. ng libro. Nagkakanta naman, pero hindi Memorya siya. na niya. Oo, memorize. Pati yung mga grade 1 yan talagang umaawit na. Kung minsan, matutuwa kay mga wrong pronunciation, tapos And medyo yet, they sintonado. join Pero in. kumakanta with all their heart. Yun yung nakakatuwa kasi talagang feel in the mood o in the moment. Sabi nga nila, walang sintonado sa Diyos. Oo, Tama. totoo yun. Ayun. Sa lang, sa balugbog ko yung sintonado. Among, balikan natin yung Advent. Yes. Ay, ano nga po ba yung history nito? Pero ano nga muna yung ibig sabihin ng Advent? King Kapampangan, Adviento. Tingnan natin sa kung natatandaan pa ba ninyo yung awit ng Pater Noster? Pater Father. Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, adveniat, yan, doon ang galing yun, adveniat. Anong portion yun ng Kapampangan? Datang ke kaming kayarian mo. Adveniat regnum tuum. So, adveniat, ibig sabihin, the coming. Pamanyatang. Panyatang. And that is what we eagerly await. As ang Advent kasi, both as a celebration, at the same time, both as a spirit of faith, may ibang pakahulugan yung dalawa. As a celebration, dalawang sineselebrate niya. Dalawa. Bakit po dalawa? Yung una is a commemoration. What do we commemorate? We commemorate the first panyatang. Kailan ang The unang first. panyatang? Christmas? Christmas. Kaya nakadugtong ang Christmas. So Among, ibig po palang sabihin, yung Advent at yung Pasko, magkahiwalay talaga na celebration yon. Pero Yes, magkadugtong. Magkadugtong. Okay. Akala natin kasi kung minsan, di ba parang Parang kala na pareha. pareho, yung simbang gabi kasi, 9 days. Mm-mm. Pero hindi ka naman magna 9 days kung wala kang Hinihintay. kapiestan. Mm-mm. Kapiestan. So, Pero ito yung pala, longer period ng Advent naman is devoted sa another sense of anticipation of what? Of the second coming. Second coming. Aha. Yun yung kaya kadugtong ng Christ the King. Mm-mm. Okay. Ay, yung ating season po ngayon, no? Ordinary time pa. 'Di ba, Among, kasi yung tanong last week, Mm-mm. kapag Christ the King daw ba, yun na yung last Advent. day of Advent? Hindi po. Na first day of Advent, kala nila yun. So yung last Sunday. That's Yung- the last Sunday of ordinary season doon ng Christ the King. Mhm. So yung pagkatapos ng Christ the King, yung mga nasa gitna na araw, Mga ordinary days ordinary pa din yan. days pa. Ayun. So ngayon, yung linggong ito hanggang Sabado Ng umaga. ng umaga. Ordinary time pa yan. Right. Okay. Tapos, umabot na tayo kunyari, yung Sabado ng hapon. Ano na po yun? Vigil po ba, Among? Oo, magkakaroon ka na ng, yung mga ibang simbahan, may mga vigil na for the first Sunday of Advent.
Pero bago tayo pumunta doon, kasi binanggit ko na rin yung yung una, yung it's an anticipation. The longer part ng Advent ay yung to remind us of the longing for the coming of our Savior, which is the final coming, the second coming. At yung ikalawa naman is a commemoration of the first coming, yung Christmas na. Kaya nadidivide sa dalawang portion ang season of Advent from yung first part, no? From the beginning of the first day of Advent until December 16. Yan ang tinatawag nilang looking forward, yung mga araw na nakadedicate dun sa looking forward for the manifestation in glory of who is coming among us, no? Ang ibig pong sabihin nun, talagang hinihintay natin, Amo. Yung Yes. paghihintay na yan, hindi lang yung, na-imagine ko kung, di ba, yung mga nanay na hinihintay yung mga asawang pumalaot sa Yes. dagat. Ding Oo. fishermen, kaya katamo, balo tala pa rin, ding manasan. Yes. Marasan. Makatando laki ngawang magdalala lampara o yung paritan. Anticipation. Yun sa awang, Awang. yung iba sa may dalampasigan O mismo, pwede. no? Talagang sila yung pupunta sa dalampasigan. Nakita ko na yung yung sa mga fishing village. I forgot yung kung saan lugar yon, yung dala-dala pa nila yung santo nila. Oh, ang ganda naman Parang nun. pansalubong Wow. sa mga pumalaot. So kung yung tao, hinihintay natin ng ganyan, paano pa kaya yung ating Panginoon? Ganun po ba yung gusto nating ipadama? Oo. Yes. Yung kaya yung papansinin po ninyo, deng readings tamo magumpisa kang first Sunday of Advent. Ang kakyat ang sabihan tamo December 16 of the day itself, no? Ay ang ipinoprovoke o ini-invoke parang gano'n sa ating kaisipan yung sino ba itong dumating 2,000 taon na nakakaraan na ngayon ay babalik uli upang tayo ay kanyang hatulan, no? Ang mga buhay at ang mga namatay at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Sino ito? No, yun ang isang yan ang ine-emphasize ng sinasagot yan actually ng Advent yung question na yan. And then ang tanong pa how do we have to prepare for ourselves for His coming? No? Paano natin ihahanda ang ating mga sarili sa pagdating niya? At papaano yung kanyang paghahari, ang kanyang reign, ang kanyang pagpapairal ng kanyang kaharian, papaano nung mangyayari? Oo nga, darating lang ba siya? Yeah. O, tapos, Sa mga liturgical celebrations natin at mga texts, mga scriptural binabasa po. texts, makikita natin ang mga kasagutan yan. So At talagang, sa mga kanta rin. No? yun. Kasi, Kita mo yan. kanina lang, pinag-uusapan namin, ano yung mga aawitin pag Advent? Kasi iba na ibang tono, hindi yung kinaugalian natin na we usually hear at Mass. Pag Advent, may certain pananaghoy. Yung parang may sadness. Sabi ko, sadness, hindi siguro sadness yung term. Pero, kasi pag naghihintay ka, may longing. Yes. Malumbay. Hindi. Tama, tita. Malumbay. Yung, may certain mellowness. Yes. Sa Yung kasi yung hinihintay mo, it's not just hinihintay, kundi nagpe-prepare ka din dun sa while you are waiting, you are preparing. You are asked to prepare yourself sa pagsalubong mo sa kanyang pagdating. Iba yung atmosphere talaga kasi para kang batang maliit. Nung kanina nga yung gagaligatsu, no, may hinihintay ka no? May gustong gisingin sa'yo ng yung pananampalataya, hey, may hinihintay tayo. No? Huwag kayong mawala ng pag-asa. The Lord is coming. Among naalala ko yan Pag bata, di ba, may hinihintay na darating si Lola o si Auntie galing sa abroad. May dalang 2 days pasalubong. before, yung bata matutulog, tapos 3 hours Gigising, later, gigising. Oras na. Bilang na bilang yung tulog, adwang tudtud na. Adwan tutod na mo. Tangkay, migising na naman, ganingaldo. Oras na. Di nila alam, yung ding hinihintay, ganyan din ang nangyayari sa kanya. No? Ako na-experience ko na yan. Ay,
bukas na ang uwi ko. Hindi ako makatulog. Ay, bukas na ba? Hindi pa bukas. Bye. Kala ko bukas na. Excited din. Amo, siguro si Jesus ganun din, no? Excited. Of course. I think kasi he is excited not in himself and for himself but for us, no? Kasi he wants as much as possible sana itong pagdating ko, itong mga dadatnang ko it will be really a glorious day para sa kanila. Opo. Ibig sabihin sana nang ko silang nakahanda. Ay, sana nga. At ano yan yung excitement na yan. Di ba yung mga bata, pag nakikita nating excited, kahit matanda na tayo, na-excite din Of tayo course. Yeah, oo. At yung excitement na yan, kung tayong mga nananampalataya, di ba, na darating yung ating Panginoon, nakakahawa yan. Yes. Ay, oo. Oh, definitely. Ay, nako. So, yun ang first part ng tinatawag nating ng Advent. Yung ng longer period yun kasi it extends almost to 3 or 4 weeks eh. Pero magkakaroon ng break yan. Yung second part, yung commemoration na, that starts actually from this is according to the liturgical books na Opo. doon sa mga pagbasa. Ang papasok na doon sa December 17 hanggang December 24 inclusive. Ano naman ito? This is when we recall back, we look back, and we recall how the manifestation, ang pagpapakita ng Panginoon in His coming as man was prepared. Was prepared. Kung paano yung kanyang Pagdating niya bilang isang tao, ay inihanda. Yan ang mga simbang gabi. Yan ang kaya mga readings natin makikita mo diyan, yung preparation sa gospel lalo na magsisimula sa yung unang pagbasa. Yung ano po yan, yung mga narratives. Yes. At yung Sa narratives totoo na yan, lang, yung unang-una na, although mayroong kanting glitch diyan sa simbang gabi, may- tayo kasi dito 9 days. Yes. Na-anticipate ng 16. Although Yes. actually yung 16 ay kasama pa sa yung parang the period ng Advent yun, no? Opo. Ay the first part of Advent. Kaya mayroong isang reading diyan na pero yung totoong reading pagdating mo ng 17 yung talagang preparation of the coming is Di ba yung mga genealogy? genealogy. Ibig sabihin, sino yung mga ninuno ng This ating is how, sabi niya, yun ang unang-unang mga so tapos susunod na yung mga pagkahaba-haba niyan eh. right. Yung mga Tapos yung mga datating na yung Annunciation, sunod-sunod na yan, no? Tapos pati yung kwento ni Juan Bautista, yung manifestation dun sa kanyang Kaya nandun na yung sunod-sunod na yung mga events that led to his birth. Kaya, yun ang sa atin naman, yung simbang gabi is very typical sa ating Pilipino. Opo, Sa sanay atin tayo lang. dyan. Yung mga ibang bansa, wala nun eh. Ay, wala nga. Sa South America yata mo, meron. Actually, I think we borrowed or we got the same practice from Mexico. Mexico na. Remember na, nung panahon noon, ng pananakop ng mga Kastila, Manila and Acapulco were sister cities. Actually, there was a time ata, ang Manila was under the Diocese of Acapulco, it was. no? Kasi, Under siya ng mission ng Acapulco. lahat naman ng nasa Manila noon, yung mga kapuluan natin, civil at ecclesiastical, talagang pinamumunuan ng Mexico. Kasi, through Mexico, the Spanish, through Mexico. Marami sa mga pari din natin, mga praile, dumaan muna ng Mexico. Opo. Mayroong mga nagtatrabaho na sa Mexican mission, pumunta sila sa atin, and vice versa, no? May mga napadala. Opo. So, doon sa yung birthday na ngayon, who is he whose birthday we are going to celebrate and commemorate in a few days. Yun yung excitement na tinuturo naman sa atin nung mga December 17 to December 24. Sa kabuuan, yun ay isang panahon yan, Advent lahat. Iba lang yung emphasis ng isang portion, iba yung emphasis ng isang part. It is the same Christ din yan, no? So, kaya nagkikita sa panahon ng Pasko. Parang nagko-culminate yon sa Pasko. But yung Pasko is just the one part ng Advent.
Kasi nga naman, yung unang pinaka-long period, hinihanda na tayo Oo. sa pagdating, no? Pagdating, So, oo. i-commemorate natin. So, si Kristo dumating nung araw ng Pasko. So, ngayon, siya din ang darating isang araw at the opportune time. Second coming para sa ating mga nakakabata. Yun yung lagi nilang naririnig. At akala nila, tita, kung minsan daw, ano yung second coming? Ano yung second coming na yan? Akala nila delubyo eh. Oo. Ay, hindi. Yung mga imagination kasi ng iba pag second coming, gugunaw yung mundo. Oo. Fire and brimstone. Ngayon lang, yung pagbasa, di ka halata ka, di ka nagsimba ngayon. Huwag niyo akong bubukingin. Ngayong araw, kung kailan pa akong di nagsimba talaga. Doon ba? Yung ngayon, sabi ni Kristo, ano sabi niya ngayon? Sabi, you will hear of wars. Magkakaramdam kayo ng mga paglaban-laban ng mga kaharian, ng mga bansa. Magkakaroon ng mga lindol, ng mga tsunami, no, ng lawi is famine and drought, no. Pag nangyari yan, don't be afraid. These things are bound to happen before anything else, but does not mean yan na ang katapusan, sabi niya. Kasi nga naman totoo, nangyayari naman yan noong Nangyayari, panahon ni Mahoma, no. Ayun nga, Among, sabi nila, mula daw nagsimula yung panahon, talagang may mga natural Nandiyan na. disasters. Sus, O, may Maria mga Jose. nagkakaaway-away. Kaya lang ngayon, mas marami na yung tao, so namamagnify. Di tulad dati, pag nag-away yung dalawang kaharian, magkabilang dulo ng mundo. Ngayon lang kasi marami na tayo, Ayun. so you feel it all the more, no. Tapos yung, wala nga yung high age. Ice Age. Yung mga nagyayelo. Wala Mga pa, panahon hindi ng pa tayo. nangyayari yan, no? Opo, nangyari yun. Yun nga, kasi ngayon, magnified dahil may social media. Tapos tayo rin, kunyari, yung mga Pilipino, ang dami, di ba kahapon, yung mga migrants kasama natin, yung kwento nila. Nangyari sa napakalayo, alam natin kagad kasi may kamag-anak kang nandun. At saka yung communication, Yung talagang opo, mabilis. Yun. Oo. Feel na feel mas personal ngayon. Kaya Kaya, warning ni Kristo tapos pag may mga nangyaring ganyan, may magka-claim, sabi niya, ako na ito, ako siya. Dumating na ang katapusan. Ang sabi ni Kristo, wag kayong susunod sa mga yan. false prophets. False prophet. Naalala ko tuloy, di ba nung May 16, dapat End may of the prediction. End of the world din naman daw. Ang dami-daming end of the world Ang dami dates, na eh. niyan. Kahit yung October December 7. noon, di ba? Yung December 12. Nung 1980s yun yata, yung nagbilihan ng mga helmet dito sa may Laguna. May movement, gumawa sila ng barkong semento. Sabi ko, ba't barko semento? Di lulutang yan. Oo. Bakit semento? Ay, alam mo naman ng tao, no? Pero, ayun, may sumunod pa. Ayun, nakasuot sila ng helmet. Sabi ko sa sarili ko, kung magugunaw ang mundo, maski sandakot na helmet ang ilagay mo sa ulo mo. Helmet of all things. Walang mangyayari. Ayun ang mga sinasabing nakakatuwa ni Kristo. Sabi niya, kayo pailin lang. Ay, Diyos ko, paniwalan din. Ruling, aliwahila. And it does not mean itaning kayarian. Ang importanteng sasabihan ng Kristo, magsadya kayo. Right. And how do we prepare? Simple lang naman yung sinasabi ni Kristo. Magpakakayap kayo. Kaya ikaw, Tita Shirley, magpakabuti ka. Yan ang sinasabi ni Kristo. Tita Shirley pa yung sinabihan. Si Karen, gano'n, magpakabait ka na. Ay, magpapakabait na nga ako. Hindi. Araw-araw, every moment. Not because something end is coming, but every day. Dahil yun ang mahalaga. Yan, sa Always akin, be ready. Boy Scout Among. Sa akin naman, ang payo ni Kristo iba. Ano po? Bawasan mong kabutihan mo. Sobra-sobra na yan. Ay, tita, may text po ba? Basahin ko na lang. Maya Paugto po, kumusta po? Kasanting na po ng topic, dakal pong salamat. Lalong, dakal ko po, lalong abalo, kang Migs. Hi, hello Migs. Hoy, Migs. Si Migs, taga Candaba. Pasig Candaba. Oy, happy fiesta. Toremburo. O yan, Si Migs. Aling, may sikat na,
sikat na brand ng mga buro doon. Parang, Aling Soneng yata. Soneng. Di ba bawal sa'yo, Among? Kung alin ang bawal, siya ang Binabawal masarap. yan ng doktor. may babawasan na daw po yung kabutihan niya eh. Kaya, Dagdagan daw ang kamulangan. hay, nako. Bago tayo mas maging mamulang dito, pakinggan po muna natin ang isang tugtugin. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mong hahanap sa'yo. Ang
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. At ako yata yung mamomortal sin na Sus. tumatawa habang nagbo-broadcast kasi si Amo Papaniking ang kanya, no? ni Boss Charlie. Boss Charlie. Kasi si Among Jean po, ayan, sinasabi niya para sa Advent daw magbabawas siya ng kasalanan na, marami daw siyang kasalanan. Hindi, Nagbabawas siya ng magbabawas ako ng bait. kabutihan dahil Kabutihan. sobra nga sabi ng doktor ko. Sobrang Magbabawas bait ng mo. kabutihan pero kanina takot kasi maraming kasalanan. Kung ano-ano yung mga binubulong ni Among Jean dito. O, yung dami natin texters. Ano po? Humahanga daw doon sa pag-awit ko ng Paternoster. Si Rap. Yung Rap ng San Matias ng Villa Carmen. Huwag po kayong mag-alala, gagawa tayo ng Kwentuhang Katoliko Special, Among Jean Chants. Bakit? Ngayon lang ba ako narinig nilang umawit? Ewan ko, Tagal baka nila akong Paris Priest doon eh. Baka naman... Baka ngayon ka lang nag-Latin. O hindi! Kahit nung nasa Santa Tagal Rita ko si na Among, relatin ako noon pa. parang memorize ni Among Jean yung mga yan. Yun Nakikinig nga lang. din ang ating kaibigan, si MYMP. Hello, madam. Si Maresi niyan magko-comment. Paghihirit yan, taob tayong lahat. Hindi. Takot din yan eh. Kasi Among, pag kayo yung umawit at hindi... Sabi ko, pag ako umawit sa misa, ikaw na organista, wag mo kong pakikialaman. Huwag kang tutunog ha, huwag kang tutugtog. Allow me, I will do my music. Kaya lang, pag tinitingnan nyo, kasi... Pag sinabayan niyo ako, patay, sintonado ko. Ayun, yun yung tita. Kaya ayaw niyang may kasabay, mahahalata siya. Oo, out of Ay, tune. nako. Si Among Joel yung, yan yung, pag sumabay si Among Joel, yan yung hindi ma-out of tune. Sabi nung isa, Amang, hindi ba kayo na-insecure na yung vice rector nyo, ang galing umawit? Hindi nyo pa nahahalata. Kaya ako'y awit din ng awit. Naalala ko tuloy yung homily ni Among Dong, no? Kayong mga matatandang pare, don't look at the young priest na threat sa inyo. Iba naman kasing insecure, ako iba sabi yung ko, threat. hindi threat si Among Joel sa inspirasyon siya, kaya na-inspire akong umawit din, no? Nahiya ako kasi Oo nga, pag pinapagalitan nyo kasi siya na, awitin mo yun, Among, tapos kayo, hindi kayo aawit. O di... diner niya ako nung Dolorosa. Among, sabi niya, salit-salit tayo dun sa litanya ng Dolorosa. Namutla ako. Sabi ko, luluhod na lang ako, no? Ako magdadasal. Sige, ikaw ang umawit. Ako ang, you do the singing, I do the spiriting. Ako yung sa spirito. Ayan, nakatapat niya Okay. yung hindi masindak. Comment, ing adbiento panahon nening pamagsadya, dakal tamo dapat isadya, ibayo, ing dapat ibayo, lakwan ing biyening karalumduman, magsadya pangkanita, nano yaman oras datanging gino, makasadya ka, kang mix ulit. Gano'n kang mix Yes, ulit. tama yan, Migs. Ikaw, Migs, anong paghahanda ang ginagawa mo? How do you manifest, no? Ikaw, Migs, sa pag itong particular na season ng Advent, ano yung mga spiritual na paghahandang ginagawa mo? Sige nga, ako gusto kong marinig sa mga kabataan ngayon yun eh. Oo nga. Oy, kabataan si Migs, no? Opo naman. Migs, baka matanda ka pa sa akin. Hindi, kabataan po yan. Kabataan, okay. Ano yan, member yan ng, sa Kristan si Migs, tsaka Ayun, sumasali sa koro. good. Okay. Ay, i-greet ko si Alain, kasama ni Madam ngayon. Uy, si Madam Alain. Hindi Madam Alain. Alain lang po. Alain lang, Alain. Magandang Alain. Ay, yan, oo. yan si magandang Alain. Sexy. Mamaya, pagdadala tayo ng, bibingka kaya yung dadalhin niya o ano. Magandang i-guess yung si Alain. Hay, wag! Oo. Mas magiging naughty tayo. Palitan natin noon ng ating, hindi na, Title. di ba, Lunes, Kwentuhang Katoliko. Kantahan. Ay, Kantahang Katoliko. Tapos sa atin, Chismisang Katoliko. Pag dumating si Alain, Tarayang Katoliko. Ay, talaga, totoo yan. Kaya nga, mas magiging naughty tayo, nakakatakot yan. Kung masisensor tayo kang ating dong.
Lagot talaga tayo niyan. Yes. So, ayan. Ang ganda po ng mga text sa atin, tita, no? Yung mga paghahanda nila, personal yan na paghahanda, di ba? Mm-mm. Kasi yung mas nakikita natin yung paghanda sa simbahan. Kasi nga Usually, naman, mga decor, ganun. papalitan mo yung kulay ng simbahan Oo, yung mga iba na banners. yung mga kanta. Magiging lila. Oh. Lahat ngayon naghahanda, no? Opo. Ay, ito mo yung mga simbahan. Kailan lang puro text na, Among, ano ba ang gagawin natin sa Advent Retreat? Anong bulong ang gagamitin namin sa ganito? Anong bulong talaga? Yung iba, Live, hindi ba yung fresh? Talaga? fresh leaves po ba? Leaves. Oh, syempre. Oo. Kako. Ano bang kulay ng mga... Ako, hinanda ko na yung mga gamit ko sa taas eh. Nilabas ko na yung mga minsan lang sa isang taong kong sinusuot na mga vestments, no? Pati yung pink among. Rose. Yung pink Rose. yung rose Rose. color. Yung iba pabiyahe-biyahe, papuntang Green Hills, papuntang kung saan-saan para mag-aayos, maghahanda. Yan. Mamimili Ito sumagot among. Mangumpisal ko po, mga di at manyad, tawad ka rin tao, maapa na sakit ko po. Kapanamdaman, sasawp ko po ka rin. Mangailangan, mix po. Good, very na good ko mix. po, among Aris, Maniego, King Maniego. Pao, Santo Tomas. Santo Tomas Ay, pala siya, ibang hindi mix. Kandaba. Ibang mix. Ibang mix pala to. Ay, mas bata. Ay, Iba ala, pa. mix. Wow. Sa Kristan Sorry. po siya ni Amo. Sulat nyo nga, Aris, yan. Maniego. Ay, pag idugtong yung mga surname para Mix sa Pau, Mix King sa Pau pala. Pau, Santissimo Rosario Parish ng Pau. Santo Tomas. O, yung ganda nun. Imagine mo, yung mga ganyang, yan ang preparation. Of course, meron din yung preparation na, sabi natin, pangmundo ng kaunti. May kamunduhan din ng kaunti ang Advent, no? Siyempre, among kasi naman, we have to Nasa see. mundo tayo eh. Kailangan makita eh. Hindi naman pwedeng lagi nating sinasabi. Naku, naalala ko tuloy yung sabi ni Father Nono kahapon, yung puro konsepto. Hindi pwedeng puro daldal at wala kang nakikitang kahit konting palamuti. Yung paalala kasi, pag nakita mo physically, kunyari, nag-iba yung kulay, di ba mapapaisip ka, bakit kahapon green? Oo. Bakit ngayon ganun? Right. Ayun, red. May paalala na iba na. Pero, hindi tayo talaga ma-deny. Iba talaga ang dating ng Advent. Maski ang panahon nakikibagay. Yung medyo presko na. Kaya nga magaan yung loob mong magising sa umaga. Oh, yes. Oh. At, ayan. So, Yung- among, is yung suma ng ating kwentuhan ngayong araw, no? Yung Suman. Advent. Suma. Suma. Total. Total. Kala ko Summary. suman. Bigla tuloy ako nga. Naalala ko yung, may magandang festival na yan. Suman Festival. Oh, syempre. Suman, Duman at Kapangan Festival Oh, ng yes. Santa Rita. Among, si Mix po taga Kandaba at yuko po ngeni Pao, Santo Tomas. Ako po yung mag-text. Siya, the same So, Oh, isa. dito, tama Oh, pala. tama pala tayo. Di kagulo mo, Migs. Ayan, mayari na yung programa. Correct ya mo rin bandang tawli. Oh, yan. Pero yung summary natin ngayon, among, di ba, lagumin natin, yung paghahanda na ginagawa sa Advent, pareho pala. Pwedeng yung physical, para nga naman may paalala sa Oo. mundo. Pero, mas mahalaga siguro yung paghahanda na ginagawa ng bawat tao. Yes. Yung pangkalooban. At yung gagawin natin sa loob, yung ginagawa natin, lagi yan eh. Yung, yan, mangungumpisal. May gagawin pala, talaga. May, hindi lang yung, I confess to Almighty God yung gagawin mo, di ba? General confession. May sistema. At yung sistemang yan, tatalakayin natin bukas. Oo. Yung tatalakayin natin, ano nga ba yung ginagawa ng simbahan? Pagdating ng season of Advent. Yes, para maihanda yung mga nananampalataya. Yes. Itamong talasalpantaya, makanano nakatamong sa sadyaning pisamban. Okay. Expert ako dyan. Oo nga. Bukas, among. Bukas. 31 years ko nang ginagawa yan. I'm an Bukas. expert in my field. Ay, bukas, Tita Shirley, makikinig lang tayo. Si Among yung magwa 1, 2, 3. Feeling ko may mahabang magmomonolog. listahan yan eh. Aawit pa ako kung gusto niyo. Magmumulog Hala. siya bukas. Mag-tune in ka bukas, rap. Aawit ako. Magra-rap pa rin ako. Ay, yung ating episode ngayon, umabot na naman tayo sa oras ng pagpapaalam. Tapusin po natin sa isang dasal ang ating magandang episode.
Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At ito po si Among Jean at parati po nating sabihin, Adveniat Regnum Tuum. Adveniat Regnum Tuum. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, isang programa ng Komisyon ng Katekisis ng Archdiocese of San Fernando. Nagpapasalamat po at nagpapaalam sa araw na ito. Ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at kalan siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig